Mayang adlaw kanyang tanan. So ito na nga yung nangyari kahapon. Siyempre, nilinisan na namin yung mga damot tuloy. Mga damo na kailangan linisin dito sa farm kung saan ang pangit na nga. So kiniliring na namin yan. Yan po yung napanood nyo sa vlog namin noong nakaraang araw. So ito na nga, tinanggalan namin at nalinisan namin yan. Lahat-lahat. So yung mga tinanggalan natin, kailangan na rin natin palitan ng mga bagong pananim. At siyempre, ito na nga siya. Ito yung panibagong araw, the next day. So, morning na morning po, ginagawa po namin dito. Ito po yung aming mga routine dito. Pinutol ko nga po pala yung mga fortune plant, or hindi ko alam kung fortune plant ang tawag dito. Variety na fortune plant ba ito? Basta kulay pula po yan ng mga fortune plant. Yun lang sinabi kong fortune plant kasi kamukha talaga siya ng fortune plant. So, tinanim namin dito sa may pinagtatanggalan namin ng mga bakod o koral na mga kawayan. Siyempre, wala na po yung mga kawayan dyan kasi plano ko, papalitan ko po siya ng stainless para kahit papaano, kahit ulan, init, bagyo, kung ano mang dumating dito, hindi po siya masisira kasi stainless po siya na bakal. Pero, ngayon po, for the meantime, ilalagay po muna natin kasi wala po tayo masyadong pera. Nag-iipon tayo para sa kasal ng aking kapatid. So, tinaniman muna natin siya ng mga fortune plants. Ito na nga, makikita nyo pa. Sana, wag pa masyadong uminit ng bonggang-bongga. Pasalamat ako talaga dahil kahit paano araw-araw po umuulan dito, umuambon at hindi po siya mainit. Kaya tumutubo po yung mga pananim ko dito. Thank you so much. Kahit po mabilis tumaba yung mga damo na hindi na kailangan, at least kahit paano hindi po namamatay mga bagong pananim. So yung mga bakod na dyan, ayan po, nabubulok na po siya. Tinanggal natin at palitan natin siya para kahit paano maganda po yung magiging bakod natin dyan. Yung mga fortune plant na yan. Kaya nga fortune plant para swerte naman kahit paano. At syempre yung mga mag-stay din sa A-house, suswertehin din. Sana all swerte. Kasi ako medyo sablay talaga ako sa love life. Charot lang. So ayan na nga, may mga naghahatid sa amin ng kape habang ginagawa namin to. It's 8 AM po. Ay, wala pa pala itong 8 AM. Mga 6 to 7 AM po pala ito. And kahit papano, hindi pa po kami nagkakape. So nagkakape kami habang nagaganyan po. And after namin magkakape, ayan po, si Jayford kasi si Jayford tsaka si Manman po yung ating naatasan para mag-continue ng paglinis ng ating mga damo na tumubo. Yung mga Carabao grass na medyo mahaba po yung tubo niya kasi nga wild po yung Carabao grass na yan. Galing lang po yan sa may ilog-ilog na kinuha namin. Pero meron kaming tinanim dyan na pang garden talaga, yung pang landscaping talaga, pero meron talaga yung mga mahaba. So ayan po, sila po naglinis dyan kasi po nang nag-mower si Bimbo dyan, meron po mga hindi nakakat yung mga mismong puno po ng mga halaman kasi baka umaya tamaan nung pamputol yung puno, maputol po. Kaya medyo idinistansya ni Bimbo ng mga isang dangkal lang, tapos yung mga isang dangkal na yun na hindi naputol ng mower ni Bimbo, si Jayford po at saka si Manman po yung naglilinis, continue the cleaning. At syempre yung karton na yan, meron po palang bantam na manok dyan po siya ng itlog sa may gilid ng damuhan. Buti na lang hindi nabasa yung itlog at sana mapisa yung mga itlog niya. Bantam po na manok, yung mga maliliit po na manok. So dito po na area na to, natamnan na po ng mga fortune plants, pero syempre hindi pa po natanggal yung mga damo-damo. At yung mga nakikita nyo mga pasong-pasong, mga pula po ng mga damit in between the A-house, mawawala din po yan kasi the next video po, makikita nyo po na kami po ay nagtanggal na po yan. Kinliring na po namin yan at makikita nyo po sa next video namin, malinis na po talaga at medyo kaaya-aya na po talaga tingnan ng ating farm. At makikita nyo po dito, tinanggal na rin po namin yung mga kapagod yung laway. Yung mga nautot ako. Yung medyo mahaba po dyan. Yung medyo mahaba po dyan ng mga damo, makikita nyo po natanggal na po talaga. At ang ganda na tingnan, di ba? I'm so happy. At yung may makikita kayo mga duyanan dyan, nilipat na po namin siya, guys. Ang ganda na tingnan kasi nagbabalik po yung ating mga duyanan at mga furnitures na mga tugas na tinasabi. Yung kahoy na matibay na ano tawag doon? Mulabi? Ano man tawag sa tugas na kahoy, guys? Yung sobrang tigas niya po, guys, kahit mainit ulan, hindi po talaga siya basta-basta masisira. Mas matibay pa po siya sa pagmamahalan ninyong dalawa. Ito po yung sinasabi ko. Ayan, takpo po ako kasi meron pa akong nilipat at ito nga po yung furniture na kung saan pang ilang lipat na po nila. So, dati po yan dyan nakapwesto pero ngayon ay nilipat po namin doon sa may plaza namin or sa park banda. Ngayon naman ay nilipat ko na naman siya dyan. So, ganun lang talaga. Hanggang masira po yan, guys. Lipat lang po tayo ng lipat. Kawawa naman ang ating mga trabante. Kasi mga trabante natin dyan, guys, sa gilid-gilid lang po yan ng mga kapitbahay. Kapatid po ni Itching yung iba. Tapos mga pinsan po niyan. Sabi ko, wala pa silang ginagawa. Sabi ko, maghanap ka, Ching, ng pwedeng magbuhat. At sila nga, at binigyan ko naman sila kahit paano. Tag 500 po sila. At wala pa namang wala pa nga isang oras yung ginawa nila dyan. Ang importante lang talaga ay mabuhat nila at tinulungan mo siya ni Manman at ni Lingleng na dito naman nagtatrabaho sa farm. So yung apat na yan, sila talaga yung main natin na trabahante ngayon. So ayan, nilipat na po nila yung may gulong na upuan. Thank you so much sa lahat mga gustong umorder ng mga ganyan na furnitures. Hanapin nyo lang po si Maymay Flores. Ang ganda po ng mga furnitures na yan, guys. Meron pa po yung doyanan, guys. Sobrang bigat po talaga ng doyanan, guys.
Kawawa po talaga sila. Pero kahit papaano naman, kaya naman nila kasi ganyan po ang trabaho ko dati. Nagbubuhat po kami ng mga troso, ng mga kahoy. So sila naman kahit papaano mga batak naman yan siya guys. At syempre, kailangan din natin i-reciprocate ang kanilang pagod. Babayaran po natin ng compensation nila. So ayan na nga silang apat. Ang kapatid ni Itching, kung kilala niyo po si Itching po, siya po yung pinaka-sexy dyan sa Hinaguan Nature Park na kung saan ang haba po ng lieg niya. At siya po ang tagalaba ng ating mga bedsheet at mga kumot dyan sa ating houses. So ayan na nga ang ating doyanan. Sana magkasya po siya. Hirap na hirap talaga sila guys kasi paliko-liko talaga siya guys. Pasensya na kayo ha. Last year po nilipat namin doon, ngayon ililipat na. Next week po ililipat na naman namin sa kabila po kasi pag kailangan po na ng pera, magsabi pa yan, wala kang ipapatrabaho Bren. Okay, magpapatrabaho ko. Next week, yung doyanan na nilipat na naman, ilipat na naman natin ng ibang pwesto. Charot lang. Kawawa naman ating doyanan pero sana hindi siya masira. So ayun nga, tinuturo nila kung saan sila dadaan kasi hirap na hirap talaga sila kung saan idadaan yan kasi syempre may mga halaman na po na nakatanim dyan. Baka sabi ko sa kanila, pag yan may tinamaan, minus 100 bawat halaman na inyong mapapatay. So, umiwas sila ng umiwas hanggang sa wala namang tinamaan. Thank you so much, Lord. At kahit paano, malalakas naman sila. Tingnan naman ang lakas ng mga lalaki yan. O, diba? Ganyan ang trabaho ko dati, mga bayot. So, nilist nila dito sa ating may arko kasi medyo mababa lang yung ating arko. So, tatamaan ang ating bubong ng doyanan. At, ayan na nga siya, guys. Kaya pala naputol ang ating African talisay. Yung bagong tubo dahil tinamaan nila. Hindi ko nakita yun na. Sayang yung 500 na binigay ko sa kanila. Charot lang. So ayan na nga, mabigat naman kahit paano siya guys. So naintindihan ko naman kasi wala talaga sila ibang way. Kundi dahil dyan talaga ang pwede lang daanan talaga, okay lang yan. Tutubo pa naman yung tanim. Ang importante na itawid nila yung ating duyanan. At nandun pala ako sa e-house niyan guys. Nag-i-instruction sa kanila. Naguguluhan sila kasi si J-Port po nag-i-instruct sa kanila. At ako nandun sa A-house guys kasi may ginagawa po akong importanteng bagay dun guys. So sila hindi nila alam kung saan ilalagay. Sabi ko dyan lang hanggang sa doon, dyan lang doon. Hanggang sa naguluhan talaga sila. Hanggang finally, nalagay naman nila sa maayos. Andyan po si Itching. O diba, ang ganda-ganda ni Itching. Andyan din po si Gwen. At ang nagbi-video naman po ay si J-Ford. So ayan, ililipat na po nila doyanan at makikita niyo po dito guys yung finale kung saan po nalagay ang ating doyanan. I'm sure nakita niyo na yan sa ibang mga post ng mga bakla. At ang sarap ng feeling ng ganitong oras po nagtatrabaho kasi it's morning 7 to 8 a.m. at kailangan talaga natin ng vitamin D from the sunlight at syempre hindi pa masyadong mainit yan at hindi masyadong masakit dahil kahit papano ay maambon po dito minsan, so wala pa po masyadong tirik na araw di pala. So ayan, ililipat nila ang ating, nagising na pa pala si Lingling kasi tulog pa po yan sila tsaka si Bimbo. Ayan na, muntik nang matumba kasi naman si Emmanuel hindi pa hinawakan. So ayan na nga, nilagyan pala nilang kawayan, ang talino din nila, nilagyan nila ng kawayan para kahit paano mabuhat nila ng walang kahirap-hirap. At ayun na nga si Ching, ano ng mga damo kasi nagpapasipsip siya para mabigyan daw siya ng extra dahil siya po ang nagbigay ng ating pahinante. So maraming salamat boys for sharing your effort and your strength to get that doyanan back sa aking bagong pwesto or sa ating lumang pwesto. Diyan talaga siya nakapwesto dati pero matigas ang ulo ko. Tinanggal ko dyan kasi gusto ko maaliwalas ang aking harapan ng bahay. Pero narealize ko, kawawa naman ang ating doyanan sa picture-picture. Hindi naman siya mapakinabangan kasi nga medyo malayo at hindi na naiikot ng ating mga bisita. So dito, kagaya kanina, marami po naglaro dyan. Marami mga bata naglalaro at marami nagpapapicture dyan sa doyanan na yan. So, thank you so much at nailipat na siya kahit mahirap. Nalipat po nila. Thank you so much talaga. So sa lahat ng mga pupunta po dito, pwede po kayo magduyan-duyan dyan. Dapat pala dyan yung mga prenuptial at saka yung mga dibu na nagpipicture-picture. Ngayon ko lang na-realize na mas maganda pala talaga dito. Pero anyway, wala pa man, hindi pa naman huli ang lahat. So, pag pumunta kayo dito, picture-picture lang po kayo dyan, guys. Ayan, bibili po ako ng bagong barnis at babarnisan po natin dyan para kahit paano bumalik po yung kintab ng ating mga tugas o ng kahoy na iyan kasi napakaganda talaga niyan pag binarnisan ulit, nilihaan, tas binarnisan. May trabaho ulit ang ating mga trabahante, di ba? So, after nyan, guys, meron pa tayong pinabili doon sa may hardware kasi magpapagawa po tayo ng ating CR ulit. Ipaparenovate ko po siya kasi nabubulok po yung kahoy. Pero anyway, ito na po yung ating doyanan na kung saan umuulan nga at mag-iimot-imot lang muna ako dyan. Ha? Diba? Ang cute. Diba? Emin mo, bakla. Enjoy watching guys. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos at sana na-enjoy niyo po yung video na to. Thank you so much for watching and see you in my next video. Arigatou gozaimasu minasang. Kada hakbang sa lupa'y para akong nanan.